Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating Everyday Bible Study. Dito po sa ating page sa Rema Fields. Amen po. Sa mga nagdaang araw po ay naitakal po sa atin ang mga iba't ibang pamamaraan para kung paano natin mag-guard ang ating mga puso. Amen po. At ang topic po natin ay walang iba kundi, sabi niya doon, if you don't guard your heart, something else will. Amen? Alam po natin na ang verse po natin dito ay sa Proverbs 4, verse 23. Ang sabi po doon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen po. Ang puso po natin ay ang control center ng buhay po natin. Mapadesisyon man yan, emosyon, relasyon, at ang pananampalataya po natin. Amen po. At kapag hindi po natin binabantayan ang ating puso, may mga bagay na papalit. At ilan po sa mga bagay na pwedeng pumalit sa ating puso, kung hindi po natin ito babantayan, isa po dito ay ang bitterness. Pangalawa po, yung pagiging hopelessness. Amen po. At pangatlo, yung temptation po ang mangunguna. At ang pang-apat po ay ang pagod po at pagsuko ang hahawak po sa ating puso. Amen? Kaya po, kailangan po nating aktibong bantayan ang mga puso po sa pamamagitan ng tamang spiritual responses po natin. Amen po. Ngayon po, tayo po ay nasa huli na po ng ating topic from 15 to 18 po. Ngayon, dito po sa number 15, ang sinasabi niya po dito, paano po ba natin mababantayan ng puso po natin? Amen? Sabi niya po, forgiving. Number 15 po, forgiving. Dito po sa Mark 11, verse 25, basahin ko po sa inyo. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins. And sa Tagalog po, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Forgiving. Sabi niya po roon, releases bitterness, heals emotional wounds. Ano po ba ang nagagawa ng forgiveness? Ang nagagawa po ng forgiveness, isa po dito ay nire-release po niya ang bitterness. Amen po. Kapag po tayo ay nagawan ng mali, magkakaroon po tayo ng something off po doon sa taong yun eh. Amen po. Magkakaroon ka ng di magandang pakiramdam sa kanya kasi nga nagawan ka niya ng mali. Pero dahilan po na mas pinipili nating magpatawad, nababantayan po natin yung puso po natin. Amen? At pinapagaling po ng forgiveness yung emotional wounds na meron sa heart natin. Kapag po tayo ay nasasaktan or nasaktan, no, nagkakasugat po yung puso natin. Hindi man po literal na magkakasugat, pero yung emosyon po natin ay nasusugatan. Katulad po ng mga broken-hearted, di ba? Nasaktan po sila, na-broken tayo. Somehow, dun po sa heart natin, may nasugat na emosyon. Pero dahilan po sa mas pinipili nating magpatawad, gumagaling po yung sugat na yun. Amen po. Kasi yun po yung power ng forgiveness. Napapagaling po niya yung emotional wounds na nagiging cause ng pagiging masakit. Amen? Mga kapatid, ang pagpapatawad po ay hinahadlangan po nito ang galit na mag-ugat sa puso po natin. Tandaan po natin, the more na marami tayong galit sa puso po natin, ay the more na wala tayong mararamdamang kapayapaan. Amen po? Kaya kung gusto po natin na magkaroon palagi ng kapayapaan sa puso po natin, mas piliin po natin na palaging magpatawad. Katulad po ng sinabi sa verse ng Mark 11, ay sabi niya, kapag po tayo ay mananalangin, patawarin muna natin kung sino man yung naging nakaalitan natin. Amen po? Maalala ko lang po, no, nung po kami ay nagpe-prayer sa Maseda, estudyante pa po ako noon, meron po dong prayer meeting na na-attendan po namin. Napansin po namin, dun sa circle namin, ay parang mabigat po yung prayer. Parang hindi kami makapasok doon sa talagang malalim na panalangin. Kumbaga parang may matinding harang na humaharang para maramdaman namin yung presensya ng Diyos.
Alam niyo po, meron pong naglilid sa amin noon at ang sabi po niya ay, sabi niya, magpatawaran nga tayo sa isa't isa. At nung sinimulan po namin na magpatawaran sa isa't isa, nagulat po kami ang anointing po ng Panginoon biglang bagsak sa kalagitnaan po namin. At lahat po kami ay nag-iiyakan, naghahagulgol, humihingi ng tawad din sa Panginoon. Amen po. Kasi ang forgiveness po ay iba ang nagagawa, lalong-lalo na po sa spiritual po natin. Amen po. Kasi po, alam nyo po, kapag hindi po tayo nagpapatawad, ang sugat ay nagiging ugat ng kasalanan. Amen? Dahil sa nasaktan yung tao, mas naiisip niyang gumanti. Hanggang sa makagawa na siya ng kasalanan. Ang puso po ay nagiging mabigat at sarado kapag po tayo ay hindi nagpapatawad. Amen? Kaya po ang sabi niya po, forgiveness is not excusing the offense. It is freeing your heart. Amen po? Freeing from what? Freeing from anything that can cause your heart to be destroyed. Amen po? If we do not guard our heart by forgiving, bitterness will. Bantayan po natin ang ating puso sa pamamagitan ng pagpapatawad. Amen po? At ang pang-16 po, ito po ay ang tinatawag nating hoping. No, babantayan po natin ang ating puso sa pamamagitan ng hoping. Ano ba yung hoping? Sabi niya po dito, fixes expectation on God, strengthens endurance. Sa Lamentations 3, verse 31 to 33, sa panaghoy po, sabi niya po, for no one is cast off by the Lord forever. Though he brings grief, he will show compassion. So great is his unfailing love, for he does not willingly bring affliction or grief to anyone. Sa Tagalog po, basahin ko. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagaman siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Fixes expectation on God, ang hope po natin ay sa Diyos lang. Palagi po. Amen? Hindi sa tao, hindi sa kung anumang bagay. Amen po. Sino po dito ang umasa na sa wala? Parang pinaasa. Maaaring marami po sa atin yung nakaranas na nito eh. Amen po. Lalo na po pag mag-i-invite tayo sa church na po, sasabihin po nila sige, sasama kami. Hanggang sa mismong araw, sasabihin nila oo ang sagot. Lalo na sa camping. Pag mag-i-invite tayo, sasabihin nila, sige po, sasama kami. Hanggang sa mismong araw. Amen? Pero nung susunduin mo na, hindi mo na mahagilap. Asang-asa ka na, nasasama siya sa camp, pero wala siya. Amen po. May mga nagko-commit na susupport sa financial needs ng church. Umasa tayo, umasa ka, hanggang sa dumating na yung bayaran ng rent, ganyan, ng mga bills, ng Meralco, ng tubig, pero walang dumadating. Amen po. Sa mga ganitong sitwasyon po, somehow, naapektuhan po yung heart natin eh. Amen po. Pero kung ang hope po natin ay palaging sa Lord, hindi po tayo madidisappoint. Amen po. At ang pagkakaroon po ng hope sa Panginoon o ng pag-asa sa Panginoon ay nagpapalakas po ng endurance. Amen? Ano ba ibig sabihin ng nagpapalakas ng endurance? Kailangan po kasing lumakas yung endurance natin, yung parang lakas natin, na mapapansin mo na nakakaya mong tiisin anumang sitwasyon kasi alam mong hindi ka nagkakamali sa inaasahan mo. Amen? The more na kilala mo kung sino yung inaasahan mo, mas lumalakas yung hope mo eh, yung pag-asa mo eh. Amen po. Kaya nga po sabi sa kanta, 'di ba po? My hope is in you, Lord. Amen? Kapag po mali ang expectations po natin, magkakaroon po tayo ng disappointment at maglilid sa bitterness at maglilid po sa pagkawala ng pananampalataya po natin. Amen po. Kaya po ang sabi niya, hope anchors the heart when circumstances are shaking. Kapag magulo na ang paligid, ang pag-asa ang humahawak sa puso para ito ay hindi sumuko. Sarap pong pakinggan, no? Sabi niya, kapag magulo na ang paligid, ang pag-asa ang humahawak sa puso para ito ay hindi sumusuko. As long as nakaasa tayo sa Panginoon, hindi susuko yung puso natin eh. As long as alam natin kung saan naka-anchor yung pag-asa natin at kanino ba naka-anchor, naka-angkla, nakakabit yung pag-asa natin sa Diyos. At kung naka-anchor yung pag-asa natin sa Diyos, kailanman hindi tayo susuko.
Amen po, kahit anumang sitwasyon ang dumaan sa atin, kaya nating i-endure, kaya nating tiisin. Amen? At bantayan po natin ang ating puso sa paglalagay po ng pag-asa natin sa Diyos. At dito po sa 17, ito po sabi niya, resisting. Sabi niya po, stand firm against temptation. Protects integrity. Sa Santiago po, James chapter 4 verse 7. Sabi niya po, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Sa Tagalog po, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Ano po ba ibig sabihin ng resisting? Ang resisting po ay yung pagkontra. Amen? Standing firm against temptation. Ang resisting po ay, kumbaga siya ang gate laban sa kaaway. Kaya nga po ang sabi niya, stand firm against temptation. Resist the devil. Ang resisting po ay gate laban sa kaaway. Kung hindi po natin titigasan yung gate, kung hindi po natin titigasan itong sinasabi na titibayan, itong gate na sinasabi natin na resisting, papasukin po talaga tayo ng kaaway, papasukin ng kaaway ang puso po natin. Ito po yung pagkontra mo, yung pag-resist mo sa anumang offer ng kaaway sa'yo. Alam niyo po, si baby, si Seiya po, yung anak ko po, pinagba-vitamins ko na po kasi siya. Ngayon, hindi niya po gusto yung lasa ng vitamins. Kaya every time po na ilalagay ko na yung dropper sa bibig niya, nire-resist talaga niya. Ang tibay niyang mag-resist. Talagang kung na kailangan ko nang hahawak sa kanya para lang madrop ko yung vitamins sa bibig niya. Kailangan siyang ganituhin para madrop, maipasok ko yung dropper sa bibig niya. Talagang nire-resist niya. Ayaw niya kasi. No po, yung pag-resist po kasi, kailangan mong tibayan. Eh ngayon, isiseya, wala siyang choice. Kailangan niya yun eh. Kailangan ko talagang ipasok sa kanya yung dropper eh. Kaya yung pag-resist niya, talagang pinipilit kong kayanin. No po, pero yung pag-resist natin against sa dyablo, against sa kaaway, kailangan hindi tayo kakayanin ng dyablo. Amen po, tayo ang kakaya sa kanya. Siya dapat ang matalo. Amen po. Ang pag-resist po, in order na matibayan mo yung gate, yung resisting, in order na matibayan po kasi natin yung pag-resist natin sa anumang offer ng kaaway sa atin, kailangan kasing ayawan natin ito. Amen? As long as ayaw mo ng ino-offer ng kaaway ng dyablo, kaya mong i-resist. Amen? Katulad ni baby, ayaw niya eh. Kaya ang tibay ng pag-resist niya doon sa binibigay ko sa kanyang vitamins, ayaw niya ng lasa. Amen po. Kaya in order po, ulitin ko po, in order na tumibay yung pag-resist natin sa temptation, sa mga bagay na ini-offer sa atin ng kaaway na alam natin ikalalayo natin sa Diyos, ikasisira ng ministry natin, kailangan ayawan natin. Amen po. Pag-resist sa temptation, ayawan natin. Kahit ito ay tukso sa atin, kailangan nating ayawan. Amen po. In order na ma-resist natin ito. Kapag po kasi nandun yung pag-resist natin sa mga temptations, napoprotect po nito yung integridad natin. Amen? Kapag hindi po tayo nag-resist, unti-unti po yung integrity natin nawawala. At maliit na compromise, malaking pagbagsak. Akala natin maliit lang na bagay ito, pero hindi natin alam sa dulo pala ay malaki ang epekto sa buhay natin. Amen? Onting maling desisyon, maliit na maling desisyon lang, ay makakaapekto halos sa buong kinabukasan natin. Amen po. Kasi bawat isa po sa atin, anumang bagay na ino-offer sa atin ng kaaway, ay maging matalino po tayo, maging aware po tayo sa mga bagay na ito ay hindi sa Diyos. At anything na hindi kalooban ng Diyos, at anything na hindi galing sa Diyos, isa lang ang nag-o-offer niyan, walang iba kundi ang kaaway. Kaya ang sabi po niya sa James chapter 4, verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Lalayo yan. Amen po. Lalayo yung kaaway natin. Lalayo yung dyablo na yan. Pero kailangan lang niyang makita yung pag-resist natin. Kailangan lang niya makita yung matibay tayong nagre-resist. Amen po. Sabi niya po, whatever you don't resist,
you allow to rule your heart. Anumang bagay na hindi mo nire-resist, yung mga bagay na yan ang inaalaw mo na mag-rule sa heart mo. Amen po? So, bantayan po natin ang ating puso sa pamamagitan ng pag-resist po ng anumang bagay na ikakasira po ng puso po natin. At lalong-lalo na ng relasyon natin sa Panginoon. Amen? So, dito po tayo sa last, sa persevering. Yan, sabi niya, endures trials faithfully, strengthen spiritual resilience. Dito po sa Hebrews 10:36. Basahin ko po. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Tagalog po, sabi niya, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. In order po na matanggap natin ang ipinangako ng Panginoon, meron siyang requirement. Sabi niya, kailangan kayo'y magtiis. Amen? Sabi niya po, ang perseverance po ay faithful endurance sa gitna ng trials. No? Ang pagkakaroon po ng perseverance o pagiging persevere, ay ito po yung faithful kang nagtitiis sa gitna ng pagsubok. Amen? Patuloy kang naglilingkod sa Panginoon, patuloy kang nagpapasakop sa Panginoon, patuloy kang sumusunod sa Panginoon kahit wala kang nakikitang resulta. Perseverance. Hindi ka nakaasa sa resulta. Hindi nakaasa yung paglilingkod mo, yung paglilingkod ko, paglilingkod natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi nakaasa sa resulta. Amen? Magpapatuloy tayo kahit wala tayong nakikitang resulta. Kahit ang tagal-tagal na nating pinagpipray itong bagay na to, bakit walang resulta? Hindi ito ang magiging dahilan para mag-stop tayo. Amen po. Kasi ang sabi niya dito, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Dito po sa waiting time, sa waiting season, habang nagpe-pray po tayo, habang hindi pa nabibigay ng Diyos yung resulta na pinapanalangin natin. Nasa waiting season tayo, tinitignan po ng Panginoon yung pagiging perseverance natin. Tinitignan po niya kung gaano tayo nagtitiis. Tinitignan po niya yung character natin, tinitignan po niya yung attitude natin. Kung magrereklamo ba tayo, kung magiging katulad ba tayo ng mga Israelita noon na palagi na lang nagrereklamo dahil sa hindi dumarating yung panalangin namin, Panginoon. Amen po. Pero alam niyo po, sa pagkakaroon po natin ng perseverance, amen po, sa pagiging persevering po natin, naiingatan po natin ang heart natin dito. Amen po. Ano ang nagiging resulta ng perseverance? Lumalakas ang spiritual resilience mo. Nagiging mature ang pananampalataya natin. Amen po. The more na tumataas yung perseverance mo, the more na kaya mong tiisin anumang level ng trials ang dumadating sa'yo. Level 1, natapos mo. Level 2, level 3, level 4, level 5. Ang nagiging resulta po niyan, tumataas ang pananampalataya mo. Nagiging mature yung pananampalataya mo. Dati ang kinakain mo lang gatas, ngayon ang kinakain mo na samgyup na. Amen po. Marami ka nang kayang kainin. Amen po. Kaya nga po, alam niyo po, may isang pastor po, may miyembro po na nagpa-pray sa kanya. Sabi niya, Pastor, pwede po bang magpa-pray? Ano bang gusto mong ipag-pray ko sa'yo? Sabi nung miyembro, gusto ko po ipag-pray po ninyo na tumaas yung pananampalataya ko. Mas mag-mature pa ako sa pananampalataya. Eh, di narinig ko yung prayer ng pastor. Sabi niya, pinagpipray niya po yung miyembro niya. Sabi ng pastor, Panginoon, bigyan mo ng maraming pagsubok. Nagulat ngayon yung miyembro, bakit ganun yung prayer ni pastor? After ng prayer, amen na silang dalawa. Sabi ng miyembro, bakit naman po ganun yung prayer niya sa akin, pastor? Humihingi ka ng mature sa pananampalataya, o humihingi ka ng mataas na pananampalataya. Hindi tataas ang pananampalataya mo kung hindi ka dadaan sa pagsubok. Hindi tataas, hindi magmamature ang pananampalataya mo kung hindi ka magkakaroon ng mga pagsubok kasi muscle natin yan eh. Amen po. Ang kailangan natin malagpasan ito, iisin natin at malagpasan. Amen po. At sabi niya po, God develops depth in the heart through perseverance. Sa pamamagitan po ng perseverance o pagtitiis o pagtsatsaga, napapalalim po nito yung puso natin. Napapalalim pa nito lalo yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? So, i-close ko na lang po dito.
ang isipin na lang po natin, ang puso po natin ay parang isang unlocked house, no? Itatapusin ko po dito. Isipin po natin ang isang bahay na iniwang bukas, no? Iniwang bukas ang pinto buong gabi. Hindi mo man gustong may pumasok, kapag hindi nakalock, may papasok at papasok. Kasi iniwan mong bukas buong gabi eh. Amen po. Kung bukas ang pinto, magnanakaw ang papasok. Amen po. Same din po sa heart natin. Kung hindi natin binabantayan ang puso natin, bitterness, temptation, discouragement ang papalit. Amen po. Ang puso po ay parang bahay. Forgiveness ang susi laban sa bitterness. Hope ang ilaw laban sa dilim. Resistance ang gate laban sa kaaway. At perseverance ang matibay na pundasyon. If you don't guard your heart, something else will move in. Sabi po sa ating topic. At kung hindi po natin babantayan muli ang puso po natin, bitterness ang maghahari. Fear ang magdidikta. Temptation ang mangunguna. Pagod ang magpapahinto sa atin. Amen po. Pero kung patuloy nating babantayan ang puso po natin sa pamamagitan ng forgiving, ng hoping, resisting, at persevering, ang puso po ay mananatiling malinis, matatag, at nakatuon sa Diyos. Amen po. Guard your heart today so God can shape your tomorrow. Sige po, manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, na palagi mo kami tulungan na bantayan ang aming mga puso, Panginoon. Nais namin, Lord, na lumakad lang palagi sa iyong kalooban, Panginoon. Nais namin, Lord, na matapos yung race na binibigay mo sa amin, O God. At nihiling namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang mag-guide sa amin, mag-protect sa amin, Panginoon. At Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat. Meron kami lahat ng alalahanin namin, Panginoon, nang sa ganun, O Diyos, maging free, Panginoon, ang puso namin sa anumang mga worries, Panginoon, na nakapaligid sa mundong ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na naririto, O Diyos, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Sa ibang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless you po. Ingat po kayo palagi.